So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang reactor defender ng Tito Vic and Joey. At ang mga legit Dabarkads. At ayun, mega love shoutout sa patuloy na pagsuporta sa akin mga Dabarkads. Ako po'y lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Siyempre, shoutout din po dyan sa mga tropa pits natin, mga legit Dabarkads, sa sila Kuya Lori, Kuya Armin, Ate Irene, yan, si Ate Elaine, sa Ate Mara, Mami Jocelyn, sana matandaan ko kayo lahat. Yan, si Malari, sino pa ba? Si Lucky Ma'am, si Ma'am Alona, yan, sino pa ba? Yan, sila Mami Rena Baher, Mami Lala, yan, sino pa ba? Hindi kasi ako gumagaya nyo, sa susunod gagawa na ako ng listahan, ha? At so yun, yung mga nagko-comment dyan, ina-heart ko naman po yung mga comment nyo, kaya hanggang dyan na lang po. Pasensya na ako kayo, hindi ko kayo maisa-isa, ha? So ngayon nga po is viral nga po at trending na pinag-uusapan ngayon na itong titulong Itbulaga ay makakamit na ng Tito Vic and Joey or makukuha na ulit or mababawi laban sa Halusos Brothers. No, nakita naman natin yung ginawa ni Henyo Master nung nakaraan, ay may sinuot siyang damit at nakasulat po doon ang Itbulaga. So, may papanood din ako sa inyong video. Ito na ata ang pinaka magandang explanation sa lahat ng mga nag-explain or nag-content mapatungkol sa issue ng TPINC at ng TBJ or ng Tito Vic and Joey. So, syempre, bago natin yan simulan, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ngayon hindi na naman nga humahog ang mga basher. Hindi na naman magkawari kung anong gagawin nila kasi parang alam mo yun, 99% na makukuha na ng Tito Vic and Joey ang titulong Itbulaga. Nagano na sila, naggakradrapa na. Babaliw-baliwan na sa social media ngayon. Tas yung mga vlogger dun sa kabila, sa TPINC, yun, nagkakagulo na rin. Unti-unti na magkakakalas-kalas na yung mga yan Sabi ko sa inyo, unti-unti. Yung hirap yung hirap sa mga vlogger, sa mga iba-ibang vlogger. Lalo na yung kapag nag-depend ka or isa kang depender. Yun yung pinagkaiba namin sa kanila. Sila kasi, pag hindi sila napagbigyan sa gusto nila, bigla na lang magsuswitch. Ibig sabihin nun, wala silang isang salita. Ako na mismo nagsasabi sa inyo na dito sa TBJ Defender, yung mga kasamahan ko rito, ni isa ho dyan, wala akong palyado dyan. May isa po dyan talagang 100% na Tito Vic and Joey na talagang supporters at hindi talaga ipapahamak ang Tito Vic and Joey dyan. Sa mga vlogger sa kabila, vlogger dun sa kabila, pag hindi lang napagbigyan, ayun na, nag-switch na, lipat ulit sa EAT. Para hindi masabihan na na kaya ginagawa yung pagdidepend kasi may gusto or may kapalit. Ayun, naglabo-labo na. Lahat na ng noontime show sinuportahan. Sabay post na may depression. Alam niyo kung ganun man, na meron man siyang ganun, ewan ko ba kung alam niyo, napakahirap din talaga na may sakit kang ganun. Pero sa nakikita ko kasi dun sa vlogger dun sa ng TPINC, parang hindi depression yun. Parang ugali mo talaga. Parang kaya mo lang kaya mo lang ginawa kasi naghahangad ka ng kapalit. Kami dito sa TBJ Defender,
kung hindi man kami mapagbigyan, hindi sumasama loob namin kasi naiintindihan din namin yung katayuan ng ano, katulad niya yung sa kabilang vlogger, 'di ba? Sa tape, yung vlogger ng tape, 'di ba? Hindi siya napagbigyan na pumasok sa loob. So nagalit siya dun sa mga tanod. Biruin mo kung ikaw malawak pangunawa mo, sa dinami-raming taong gustong manood nga dun, sabi niya maraming nanonood dun eh. No? Tapos late ka pa. Kailangan palabasin nila yung isa doon para kapalit mo. Kung talagang mahal mo yung isang sinusuportahan mo, dapat malawak yung pangunawa mo, hindi ka lang napagbigyan, lipat ka na sa iba. Ayun yung pinakapangit niya mga Kadabarkads, no? Kaya kayo mga Kadabarkads, piliin nyo yung mga sinusuportahan yung mga vlogger. No, dito sa community namin sa TBJ Defender, Chris Ulo, Tita Messi, Jake Magnus, Chris Ulo, yan na Real Talk Chicago, DJ, Boy Sardinas. No, dito solid talaga to, wala kayong makikitang butas dito sa amin. So ayun nga no, at ayun nga talagang sobrang ugong po ang balita na malapit na nga talaga makuha ng Tito Vic and Joey yung titulong Itbulaga. So napakasaya ko doon. Sabi ko naman sa inyo, ako titigil na ako mag-depend sa Tito Vic and Joey kapag nakuha na nila yung titulong Itbulaga at kapag wala nang bumabanat or gumagawa ng fake news sa kanila. No, hindi na ako makikipagbaragan dito. Pero hanggat may mga gumagago sa Tito Vic and Joey at sa lahat ng Dabarkads, andito pa rin ako. Oo, magsungagan tayo rito, magmusuan tayo rito. Musuan talaga. Alam nyo naman, di ba? Kita natin yung mga posts. Marami dyan, pag nagpo-post ang Tito Vic and Joey, nagpo-post yung ibang mga Dabarkads sa ganyan, congrats. TBJ dahil napasa kamay nyo na ang titulong Itbulaga, ay may mga mababasa kayong comment na against talaga sa kanila. So syempre, saan pa ba galing yan? Alangan naman na ano yan, galing Hollywood yan. No, syempre yung mga supporters ng It's Showtime yan. Supporters ng Revamp na Itbulaga. Nagtataka nga ako sa Revamp eh. Alam nyo, marami pa rin sila napapaniwala. Mga 300. Mga 300 na tao yung napapaniwala nila dun sa mga, alam mo yun, yung mga kalusos ang may-ari, kalusos ang dapat na humawak ng titulong Itbulaga. Kasi nga daw, trabahador lang tong mga Tito Vic and Joey. Alam niyo, natatawa lang ako na ang dami pa, may mga naniniwala pa naman pala. Palaw kasi parang wala. So yung mga naniniwala na yun, ay yung masasabi natin na hindi nila alam yung history. Hindi nila alam kung ano yung punot dulo. Hindi nila alam kung sino ba talaga. Kasi parang, alam mo yung parang wala lang, nag-comment lang na, halusos dapat magmayari. Diba? So paano nyo masasabing halusos? Diba? So wala man lang kayo, hindi nyo nga maikwento kung saan ba, paano nagsimula ang Itbulaga or ang titulong Itbulaga, 'di ba? Hindi nyo nga yung mga vlogger nga ng tape hindi nga nila maikwento 'yan. Bigla lang sumulpot tapos kadalasan naman po ng mga vlogger ng tape Bulaga ay mga vlogger po ni Isko. Yung ano pa yan galing pa sa kampanya yung mga vlogger nung nakaraang eleksyon. Kaya nga samahan nila Bayot Bay. Yan yung si Richard Gomez, yung kasama lagi sa G sa Gedli. Richard Gomez na napasma. Sorry. At yung iba pa, marami dyan. Yan dyan pa nga si Harry Roque. Na si Dudong Kulong. Na ngayon kalaban na nila. No, yun yung mga wala lang, bigla lang sila na, halusos ang may-ari. Kasi nandun si Isko. Pero kung wala doon si Isko, hindi rin nila masasabi yun eh. Ang kate ng ilong ko. Sabi nila swerte daw to eh.
Oy guys, pag nangangati daw yung ilong nyo, swerte daw yan. Kinabukasan daw, puro kulangot na. So ito yung video na papanoorin natin. Grabe, napakaganda na explanation niya rito mga Kadabar Cats. Isa siyang attorney. Tsaka laki din ng views niya nung napanood ko yung video niya. Laki ng views niya. So ito papanoorin natin, no. Mananahimik lang tayo pansamantala kasi nga ang ganda pa. Pakinggan nyo maigi yung mga sasabihin niya rito. Sino ang may-ari ng words na Eat Bulaga? Yeah. Ang pinakamainit na topic, ang hiwalayang Tito Vic and Joey at Tape Incorporated. Laman ng balita, yung paghiwalay ng TVJ at ng Tape Incorporated. Huwag na muna nating pag-usapan yung nangyari dahil malamang alam na po natin lahat yan. Pag-usapan po natin ngayon ay ang mga posibleng legal concept or issue na tatalakayin kung sakaling hindi magkakaayos ang mga partido o padalhin sa husgado ang mga issues na ito. Una dyan ay ang relasyon ng TVJ at ng Tape Incorporated. Sila nga po ang bumubuo ng TV show na tinatawag na Eat Bulaga. At ang production outfit ay ang Tape Incorporated. Ngayon, ang TVJ ba, Tito Vic and Joey, pati na rin yung ibang mga co-host, sila ba ay empleyado o hindi? O ano ba ang relasyon nila sa Tape Incorporated? Kung naalala po ninyo dati, meron po tinatawag na Mel and Jane. At simula po yan sa Channel 2 o ABS-CBN. Nung natanggal po si Mr. Jason sa naghabla po siya ng kaso laban sa ABS-CBN. At kiniklaim niya na ABS-CBN ay ang kanyang employer. Ibig sabihin po niyan, kiniklaim ni Mr. Sonsa na meron tinatawag na employer-employee relationship si Mr. Sonsa bilang co-host ng palatuntunang Mel and Jane. Sabi po ng Korte Suprema, wala pong employer-employee relationship si Mr. Sonsa sa ABS-CBN dahil kinarakterize o tinawag independent contractor si Mr. Jason sa ng Supreme Court. Dahil nga po walang employer-employee relationship, lumalabas po na independent contractor o isang talent si Mr. Sonsa at hindi empleyado ng ABS-CBN. Kung gagamitin po natin ang basehang yan, masasabi po natin na sina Tito Vic and Joey ay mga talents po at hindi empleyado ng Tape Incorporated. Ganon din po ang sitwasyon ng mga ibang mga co-host. Diba kasi kaya maraming nagsasabi na trabahador lang daw ang Tito Vic and Joey kaya wala daw karapatan sa titulong Eat Bulaga. Oh, diba maraming nagsasabi niyan? No? So ayun dito sa video na to, hindi po mga empleyado ang Tito Vic and Joey. So tutusin, hindi pa nga maano yung talent eh. So hindi pa nga masyadong, para sa akin hindi pa masyadong qualified yung pagiging talent. No, para sa akin sila talaga parang alam mo yun, parang si Tito Vic and Joey ang gumawa ng Eat Bulaga at sila lang isip lahat ng segment diyan. Pero ang pinaka nagano ng pera diyan or nung una kasi nabawi naman na kasi talaga ng halusos yun eh. O ano man yung parang sinasabi nila na sila yung nagfinance ng pera noon, bawing-bawi na nila. Saka yung mga nagsasabi niyan na pagkatapos daw gatasan or pagkaperahan daw ng Tito Vic and Joey ang halusos ginaganyan, maling-mali po yun. Dahil kung sino po yung nanggatas dito, walang iba kundi ang Tape INC. Ginatasan nila ang Tito Vic and Joey. Ngayon na medyo may edad na yung tatlo, ay basta-basta na lang nilang binalahura. Ay magalit kayo, wala ko pakialam. Wali ba yun? Kaya nga po dun sa kanilang sulat na inilabas at nakita po natin dun sa social media account ni Pauline Luna, magpapaalam na raw po sila. Take note po of the word papaalam. Hindi po nila sinabing magre-resign na kami. Dahil very likely. Diba? Ang ganda. Hindi sinabing magpapaalam. Kasi hindi sinabing magre-resign na kami. Kasi ang pagsalitang resign is tanggap mo na empleyado ka. Or empleyado ka. Hindi ang ginawa nila is magpapaalam po kami. Ibig sabihin sa mga tao, no, na ganito magpapaalam po kami, no. Pero hindi sila maituturing na empleyado, ha? Gets nyo ba? Dalawa na nag-i-explain, no? Dalawa kami, oh. Ito po ay hindi sila empleyado. Dahil kung hindi po kayo empleyado, hindi nyo po kailangang mag-resign.
Tama. Malabas po yan na ang mga co-host, pati na rin po ang ibang mga writers ng mga production na ganyan sa TV, sila po ay tinatawag ng mga talent. At legally speaking, kung hindi po kayo employee ng employer, kayo po ay tinatawag na independent contractor. Kaya hindi po kailangan pag-usapan yung 30-day notice pag magre-resign. Hindi po yan applicable kapag hindi kayo isang empleyado, tulad ng isang independent contractor or talent. Mako-confirm din natin yan at mukhang yan din ang posisyon ng Tape Incorporated dahil kapag binasa po natin ang kanilang statement o pahayag tapos magpaalam ng TVJ, sinasabi po nila na ang success daw ng isang TV show ay hindi nakadependent sa kanilang talent. Most likely po, yan din ang characterization talaga kahit hindi po natin nakita ang kontrata between the hosts and Tape Incorporated dahil based on the totality of evidence at what is customary o yung pong nananaig na practice sa industriya ng TV show, ang mga host ay hindi empleyado kung hindi mga talent at ang legal term po sa kanila, independent contractor. Sunod naman po natin pag-usapan yung mas malaman na legal issue dito. Sino ang may-ari ng words na Eat Bulaga? Balikan po natin yung tinatawag na intellectual property dahil nakapaloob po yan doon sa tinatawag nating Intellectual Property Code of the Philippines. Intellectual property, ito po ay pag-aari, intellectual, na dahil po sa inyong pag-iisip or creation ng isang tao. Binibigyan po ng karapatan ang mga nakakapag-conceptualize, nakakapag-invent. Katulad ni Joey De Leon. Bagay-bagay. Meron pong tatlong major concept ng intellectual property. Pag kayo po ay naka-invento ng isang bagay, pwede po kayong mag-apply ng tinatawag na patent. Kapag kayo ay merong naisip na brand para sa inyong produkto, tulad po ng McDonald's, yung pong Golden Arches, o yung Jollibee na mascot, ang tawag po dyan ay trademark. Yan po ang relevant sa usapin ng Eat Bulaga. Bakit kanyo? Yung pong Eat Bulaga, yung pagkakadrawing niya, yung kulay niya, yung font niya, ay naging mark or trademark ng nasabing TV show. Kaya At ang gumawa ay si Joey De Leon at hindi ang halusos. Wala lang, para yun sa mga basher dyan. Yung sinasabi dito ni Sir, no? Ito ay ang kulang lang dito ay yung ang gumawa ay si Joey De Leon at hindi ang mga halusos. dapat kung sino ang magme-may-ari ng nasabing trademark, susundin ang probisyon ng Intellectual Property Code of the Philippines. Sino ba ang gumawa ng trademark na Eat Bulaga na kailangan sundin? Kundi si Henyo Master Joey De Leon. Kaya sabi niya rito, ang dapat magmay-ari ng trademark na Eat Bulaga ay kung sino ang gumawa. Hindi kung sino ang nagfinance. Kasi di ba pinapamukha lagi ng halusos na sila yung nagfinance. Sila yung gumastos ng pera. So sino gumawa? Si Joey De Leon, di ba? O si Joey De Leon ang dapat magmay-ari or ang Tito Vic and Joey dapat magmay-ari ng titulong Eat Bulaga. Kasi po sa mga available records or press release internet, ang nasabing Eat Bulaga daw ay ni-register ng Tape Incorporated at itong araw po ay mag-e-expire June 14, 2023. May 10 years po ang registration ng mga intellectual property tulad po ng trademark na Eat Bulaga. Ngunit, may konti pong issue dyan. Pwedeng sabihin ng mga abogado. Kapag kayo po ay nag-register ng trademark, kailangan nyo rin pong tukuyin kung anong klaseng goods or services nyo nire-rehistro ang nasabing trademark. Ganda pong halimbawa, kahit po ang McDonald's ay registered na sa Intellectual Property Office, pwede nyo pa rin pong gamitin ang McDonald's kung kayo po ay gagawa ng tsinelas, o di po kaya ay gulong. Dahil magkaiba pong goods or services na classification yung pong McDonald's na hamburger at yung binabalak yung McDonald's na pako o gulong. Sabi po sa records ng Intellectual Property Office, ang Eat Bulaga na nirehistro o nakapangalan sa Tape Incorporated ay nakaklasify for merchandise. Ibig pong sabihin, posible po ng mga t-shirt, mga apparel, yan po, doon po kinlasify ng Tape Incorporated nung nirehistro po nila ang trademark na Eat Bulaga.
Ibig pong sabihin yan, pwedeng may ibang mag-apply ng Itbulaga sa ibang goods or services. At ito nga po ang ginawa raw ni Tito Vic and Joey pati ni Tony Tubiera noong February 27 ng current year. Ayon po sa record ng Intellectual Property Office, ni-register ni Tito Vic and Joey at Tony Tubiera noong Feb 27 ang brand or ang mark na Itbulaga at under po ito sa entertainment services. Ibig sabihin, yung entertainment services po ang naging classification kung saan nire-rehistro ng nasabing mga aplikante ang brand or mark na Itbulaga. Sumunod din po si Joey De Leon na nag-apply din po bilang kasunod ng pagrehistro ng TBJ. Pending pa po as of now ang nasabing application dahil na po may. So ibig sabihin pala mga kadabarkads, malakas talaga ang tsansa ng Tito Vic and Joey or ni Henyo Master na mabawi yung titulong Itbulaga kasi dalawa yung nila Tito Vic and Joey tas yung kay Joey De Leon pa, ba? No? So talagang wag na tayong kakaba-kaba, no? Kung halimbawa man na hindi mabawi talaga ito kung halimbawa man na hindi talaga mabawi ng Tito Vic and Joey yung titulong Itbulaga, may magic nang nangyari dun. May may tsupulangkot na dun. Prosesong involved pagdating po sa pagre-rehistro ng trademark. Yan po tayo susunod na konsepto. Ganun ba kabilis ang pagparehistro ng trademark? Hindi po. Dahil meron din pong mga requirements yan. Sa dinami-dami pong requirements, meron po tayong tutukuyin dalawang bagay. Una po dyan ay ang requirement na merong declaration of actually. Bakit po may ganyan, attorney, ng declaration of actually? Kala ko po ba, sabi nyo, kapag naisip o nagawa na, pwede nang i-register. Tama po yun, pag naisip nyo na. Pero kailangan nyo patunayan na kayo unang gumamit ng nasabing mark or brand. Dahil may mga magsasabi, sino ba ang unang gumamit ng Itbulaga? Di ba mga kadabarkad, sino ang unang gumamit ng Itbulaga? Kasi marami nagsasabi niyan, no? Sino ba ang unang gumamit? 1979, Itbulaga is TBJ. Wala pang tape INC ng mga panahon na yun. 1982, eto biglang sumulpot si tape INC dahil itong production na to hindi naman talaga kilala yan noon. At dahil sa Tito Vic and Joey ay talagang namayagpag din yung tape INC na yan or yung Halusos Brothers na yan. So sino ang undwa? Sabi ni attorney. Attorney yan hindi yan basta-bastang vlogger yan. Attorney yan. Sino ang gumawa? So wala iba kundi si Henyo Master, Joey De Leon or ang Tito Vic and Joey. So dapat sila ang magmayari kasi sila ang gumawa. Una, titingnan po wala si David kung kailan ginamit ni A ang nasabing mark para patunayan na siya ang may priority in right of registration kaysa kay B. Requirement po yan, kaya magkakatalo po dyan kung sino ba talaga ang unang nagsabi o gumamit ng words na Itbulaga. At wait lang. Sino, kasi sabi niya, titignan kung sino ang unang gumamit. So ibig sabihin, matagal na pala talagang panalo ang TBJ. Talagang nagmamatigas lang tong tape INC. Kasi kung pagbabasihan nyo, kung doon lang pala sa unang gumamit or unang nagsalita ng trademark, alam naman natin na TBJ na yun, 1979, diba? At yung iba pa, ibang mga taon pa, hindi pa nga totaling hindi pa nga totaling fix na 1979 yun. So ibig sabihin, talagang matagal na palang panalo ang Tito Vic and Joey dito sa kasong to. Kaso, nagmamatigas lang tong mga tuloy natin. Na nabanggit natin kanina, hindi po porket nag-rehistro kayo ng words na Itbulaga, sa inyo na. Ang Itbulaga dahil na kailangan yung tukuyin kung saan yung nire-rehistro goods or services. Alinsunod po to sa tinatawag na NIS classification. Ito po ay parang convention or treaty kung saan pag magre-rehistro ng trademark, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kailangan mong kunin
saang particular classification dun sa niche classification nyo, nire-rehistro ang nasabing trademark. Kaya dyan po ang mga malamang na pagtutunggalian ng mga abogado if in case magkaroon po ng issue kung sino ba ang may-ari ng mark na Eat Bulaga. Mahalaga po yan dahil alam po natin, sinusundan po natin ang Eat Bulaga. Kung kayo po ay follower or nanonood, hinahanap niyo po yung Eat Bulaga. Ang tanong, sino ba ang may legal right to actually use the words Eat Bulaga sa kanilang TV show? Punta naman po tayo sa posibleng third legal issue dito po sa usapin ng paghihiwalayan ng TVJ at ng Tape Incorporated. Dahil nga po merong posibleng magkaroon ng panibagong TV show, paano pag nagkopyahan yung mga TV show segment or games? May legal basis ba? Meron din yun. Ito, attorney? Sabi ng Korte Suprema, ang mga concept o format ng show ay hindi basihan para maging basis ng copyright o yung nakaisip ng concept or format ng show. Ano po ibig sabihin niya? Di po ba sa mga TV shows, ang pinakasikat po, yung pinalakihan po natin, yung parang pera o bayong. Yung pong contestant ay mamimili between the offer ng host at yung bagay na hindi niya alam na tinatakpan ng bayong o ng kahon, isang uri po yan ng concept. Maaari ko bang gayahin yan ng ibang TV show? Samantalang yung sa tape kasi versus EAT, okay naman na, diba may kita nyo, no? May kita nyo na ginaya nila yung Pinoy Henyo. Pero hindi yung pangalan. Kasi pwede sila talagang maano dun, lalo kapag napatunayan na ng korte na ang Tito Vic and Joey talaga ang magmayari ng titulong Eat Bulaga at yung mga segment or yung trademark na yan, no? So dun sa pangalang Pinoy Henyo, tingnan nyo, di ba yung Pinoy Henyo ginawa nilang ano yan? Lord of the Ring ba? Kasi lagi ko nakikita dun si Smigol bars yun. Word of the Ring, di ba? Oo. Tapos yung sugod yung one for all for one, ginawa nilang Je sa Gedle. Je sa Gedle. Sarap parang kantahin no? Je sa Gedle. Pag inutusang nanay mo, Nay, asan yung asan yung inuutos nyo? Nandyan sa Gedle. Ay, nako. Sige, tuloy natin. Nabak. Diba dapat parang copyright yan kasi naisip ko yan. Tapos gagayahin lang ng ibang tao. Violation ba yan ng copyright? Kapag ba si TVJ gumawa ng TV show at meron silang mga segment doon na pareho ito sa iniwan nila sa Channel 7. Violation ba yan ng copyright? Tape Incorporated, sabi po ng Korte Suprema na ang concept or format ng mga shows ay hindi daw po copyrightable or protected as a copyright. Para po dun sa mga may konting edad na tulad ko po, noong 90s po meron tinatawag na It's a Date. Ito po ay isang dating show kung saan meron tinatawag na Miss Searcher or Mr. Searcher at meron pong tatlong searchee na hindi po sila nagkikita. Magtatanong po ang searcher at sasagot ang mga searchee. Wala po sa mga tugon o sagot ng searchies, doon po mamimili ang searcher. Parang napanood ko yun po ang It's a Date ng isang TV show dahil ginaya lang daw po yung concept or format ng It's a Date doon po sa naunang dating show. Yung sa Showtime. Ano po ang sabi ng Korte Suprema? Ang concepts or formats ng show ay hindi po protected as a copyright. Pero yung pangalan? Po, sinasabi ng intellectual property po that ideas or concepts, hindi pa po yan copyrightable. Or, hindi po kita kapag isip kayo, may copyright kayo dyan. Protected po ng copyright ay yung expression, idea, or ng format. Ano po ang relevance niyan dito sa issue ng TVJ at Tape? Kapag po gumawa ng bagong TV show, ang TVJ, maaari pa rin po nilang gawin yung mga ibang segments na galing sa Eat Bulaga or sa Tape Incorporated nang hindi po nababiolate yung copyright noong naiwang show. Dahil kung susundin po natin ang naging diskusyon ng Korte Suprema tungkol sa mga concept or formats ng show, hindi po protected as copyright ang concept or format ng show. Dahil ang protected lamang ay ang expression of that concept. Ibig sabihin, kung paano nyo in-execute yung inyong concept, yun lamang ang magiging
copyrightable. Kapag ginaya yan na may konting modification dahil nga po nag-iba na ang expression, hindi po pwedeng sabihin na itigil mo yan dahil ginaya mo lang yung idea. Of course, dapat hindi parehong-pareho yung pangalan ng segment, pero kahit may similarities doon po sa segment, dahil nga po nag-evolve, dati po kwarta o kahon, naging pera o bayong, wala pong violation dyan dahil nagkakaiba po doon po sa expression ng concept ng segment na iyon. Ngayon, alam na po natin yung mga posibleng maging legal issues. Antayin na lang po natin how things will turn out dito po sa hidwaan ng TVJ at ng Tape Incorporated. Ang mahalaga po ay hindi lang tayo nagmamarites. Ang importante, aware tayo kung ano ang mga legal implications ng mga ginagawa ng TVJ at ng Tape Incorporated para po lalo nating mas maunawaan ang sinasabi ng batas pagdating sa mga ganitong issue. Yan, salamat kay attorney, no? Attorney, anong pangalan niya? Ang page niya, no? I need a lawyer. Diba? Ay, tama naman yung sinabi niya eh. Hindi lang puro tayo marites, dapat may alam din tayo. May iba kasi dyan, puro marites, wala namang alam. Basta lang comment. Pero yung sabi nila, alusos daw may-ari. Ano magmamayari? Wala pa nga sila nun eh, may Itbulaga na. Ayun yun, yung huwag puro marites. Dapat may alam ka rin. Diba? Ang ganda na explanation ni attorney doon, no? Ang lakas, at saka malaking sampal sa alusos yun. Attorney nagsabi nun, hindi lang basta vlogger na katulad ko, nagwapo. No? Attorney yun ha, hindi basta-bastang vlogger yun, hindi basta content creator yun, talagang may pinag-aralan yun, pinag-aralan niya yung mga batas na yan. No? So yun mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa video or sa video na napanood nyo at nireactionan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba, no? So yun, at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Tama ba na ang halusos ang magmay-ari ng Itbulaga? At ang dapat talaga ba magmay-ari ang Tito Vic and Joey sa titulong or sa trademark na Itbulaga? Para ho sa akin, dapat lang na sila or ang Tito Vic and Joey ang magmay-ari dahil sila ang gumawa, sila nagpakahirap niyan, sila nagpakapagod niyan, at kung hindi rin dahil sa kanila, hindi rin sisikat ang noon-time show na Itbulaga. So yan, hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi yan. Yan, daw. Yan, at ingat po kayo palagi yan. J. Guevara TV sa Reactor Defender ng Tito Vic and Joey. Yan, ingat po kayo palagi yan. God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay diyan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.